Alamin naman natin ang update sa presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga mamamalengke dyan sa Kalayaan Public Market. Saan ba ito? Sa Makati City lang ba ito? Alamin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan. Nakatutok si Daniela Paulite. Kamusta dyan, Daniela? Magandang umaga. Magandang umaga mga kapartner. Para sa mga mamimili na nais humabol sa pamamalengke sa mga oras na ito, narito tayo ngayon sa Kalayaan Public Market upang alamin ang galaw ng mga pangunahing bilihin. Patuloy na kailangan ng diskarte ng ating mga kababayan sa pamamalengke dahil nananatili ang taas ng presyo ng mga bilihin. Bagamat may ilan nang bumaba, abay mabigat pa rin sa bulsa ang ibang mga pangunahing bilihin. Simulan natin sa mga gulay. Nananatiling mataas ang mga rekados gaya ng sibuyas na nasa 70 to 150 pesos kada kilo. Ang bawang nasa 140 to 170 kada kilo. Ang luya nasa 200 pesos kada kilo. Sa kamatis naman, 80 pesos ang kilo. Sa gulay bagyo, para sa mga nais mag-chop suey, nasa 70 pesos ang kilo ng sayote, 140 pesos ang kilo ng repolyo, 120 sa pechay bagyo. Sa carrots naman, nananatili ang presyo nito sa 120 kada kilo. Kung maalala, toneladang carrots ang itinapon ng mga magsasaka sa Benguet dahil binabarat ang mga trader o binibili lang ng 3 to 5 pesos kada kilo. Aminado naman ng Department of Agriculture na may oversupply sa carrots dahilan ng pagtatapon ng mga farmers ng carrots. Para naman sa mga gulay pangpakbet, nasa 150 pesos ang kilo ng sitaw, 80 pesos ang kilo ng kalabasa, 140 pesos sa talong at 140 pesos sa ampalaya. Pagdating naman sa mga karne, nananatili pa ring mataas ang presyo ng karneng baboy, partikular ang liempo na umaabot sa 460 pesos, sa kasim 380 pesos kada kilo. Nagpatupad ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa karneng baboy, ngunit itinigil ito dahil bigo nilang mapasunod ang mga retailer. Muli namang tumaas ang presyo ng manok na nasa 220 pesos kada kilo. Sabi ng mga poultry producer, naaapektuhan ang paglaki ng mga manok dahil sa init ng panahon, dahilan upang tumaas ang presyo. Wala namang paggalaw sa presyo ng baka na nasa 420 pesos kilo pa rin. Sa isda, stable pa rin ang presyo ng bangus na nasa 140 to 250 pesos ang kilo, sa tilapia 120 to 180 pesos at sa galunggong 180 pesos hanggang 320 pesos. Mga kapartner, pakinggan naman natin ang hinaing ng mga tindera at mamimili sa taas ng bilihin. Ay talagang nakakaano naman anak talaga yung pagkaranelo ang lagong sinisildo. Talagang kapos sa panggastos talaga. Hindi sapat. Talagang higpit sinturon. Kailangan yung diskarte nga, katulad noon. Bibili ka ng medyo mura-mura, ibenta mo ng mura din sa kanila para kahit papano mabili. Hindi katulad nung iba, bibili nilang mahal, mas doblado bibigay nila. Kaya yung mga tao, pag namimili, alam nila kung saan sila bibili ng medyo mura. Samantala, sa usapin ng bigas, naglalaro pa rin sa 40 to 50 pesos ang presyo ng lokal na bigas, habang may mga nagbebenta pa rin ng hanggang 60 pesos sa imported na bigas. At yan ang pinakahuling update dito sa Kalayaan Public Market. Balik sa inyo mga kapartner. Daniela, sa kabila nga ng mataas na presyo ng mga bilihin dyan, dagsa pa rin ba yung mga kababayan natin dyan sa Kalayaan Public Market dyan sa Makati? Kapartner Jade, sa mga oras na ito nga ay paunti-unti na lang ang mga namimili. Dahil karamihan nga sa mga mamimili, mas gusto nila na mamili ng madaling araw dahil mas nakakapili sila ng presko. Dahil sa mga oras na ito, mga halos na pagpilian na ang karamihan sa mga pangunahing bilihin. Oo, may nagtatanong po dito, Daniela, ng mga kababayan natin, mga netizen, kung may mabibili ka ba daw dyan na 20 pesos per kilo na bigas. 20 pesos na kilo ng bigas. Mga kapartner, sa pag-iikot natin
dito sa Kalayaan Public Market, wala pa tayong nakita na store na nagbebenta ng 20 pesos kilo ng bigas. Kasi mga kapartner, wala pa ditong Kadiwa store at limitado pa lang ang mga pamilihan sa Metro Manila na mayroong Kadiwa store na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yan, maraming salamat Daniela Paulite, live mula dyan sa Kalayaan Public Market dyan sa Makati City.